Datu, anything else you'd like to say? Kasi may ipapakita natin sa ating mga kababayan yung araw na nangyari na nahuli si Franz Castro at si dating Bayan Muna Party List na si Satur Ocampo. Is there anything else you'd want to say? Unang-una, ma'am, yun nga gusto nating diinan din dito na hindi tayo dapat maging complacent. Meron pa ring mga karapatan na dapat ipaglaban, lalo na yung nangyari kay Pai Bibiaon, na dapat maiuwi sa Talaingon. Hindi po tayo hihinto doon dahil meron tayong natagumpay. Kailangan pa rin yung conviction sa mga nag-implement nung Haran, nung taktikang bakwit sa Haran. So marami pang mga kaso na tulad nito. Nandito actually, ma'am, tama yung sinabi mo kahapon nga. Actually, nung Thursday, nagkaroon ng press briefing sila Kaloy Sarate kasama si Bobby Malay. At sinabi nila na ipapadismiss yung kaso ng Talaingon 18. In fact, ang nangyari, ma'am, nagkaroon ng fake news. Pinakalat nila sa ground na madidismiss na. Kaya nag-worry kami. Tinatanong ako nung linggo ng mga IP leaders mula sa Talaingon, ano ba ang nangyari? Madidismiss na daw. Buti na lang, ma'am, salungat ang totoong nangyari. At sa umagang ito, nalaman natin na nakonvict po yung mga sila Satur Ocampo at sila Franz Castro. Datu, side question lang kasi I find it interesting, napakasinungaling ng mga ito. Pwede mo bang i-explain sa amin yan? Because I have been face to face with so many of them. Sila pa ang may lakas ng loob na mag-file ng cases against us, diba? So, at saka harap-harapan kung magsinungaling, no? Komportable. So, pwede mo ba i-explain, paintindi mo sa akin nga kung ano itong bilang dating kasapi ng CPP, ano yung mga kasinungalingan nito? Ano ba yung method na yan? Ano ba yung nangyayari pag ganyan na nagkakalat sila ng fake news na ganyan? At saka yung pagsisinungaling nila na harapan? Pag na-recruit po kayo, ma'am, at nagiging kadre kayo ng CPP, isa sa mga tinuturo bilang kasama sa turo nila Marx, Lenin at ni Mao, yung sinasabing revolutionary dual tactics. Na ibig sabihin, pag-aralan mong gamitin yung batas ng gobyerno upang labanan ang gobyerno. At dito po nagiging expert o nagiging skillful ang mga kadre ng Communist Party of the Philippines para po sila mag-survive. Ito yung nung hindi po natin ito na-counter, hindi natin na hubaran ng kanilang mga maskara, napakahirap po para sa gobyerno na harapin yung mga tinatawag nating parliamentary o paralegal, metalegal na mga aksyon na ginagamit ng mga kadre na tinatawag namin po na revolutionary dual tactics. Kung ano ang programa ng gobyerno, ito yung aming gagamitin laban sa gobyerno. Datu, gaano kahalaga sa mga CPP, NPA, NDF yung inimbento nilang red tagging na yan? Gaano kahalaga yan? Gaano kahalaga, in other words, na yung mga maskara nila ay hindi matanggal? Dahil nga po, ma'am, ang pagkilos nila, alam nila na yung armadong pakikibaka ay hindi lamang dapat sa mga kabukiran. Darating ang panahon, dapat kanilang agawin ang kapangyarihan. At ang politikang kapangyarihan po ay nandoon sa mga urban center o nasa mga kasyudaran. Kaya hindi naman po sila makakilos doon sa kasyudaran kung hindi sila gagamit ng maskara. Sa kasyudaran po, hindi po dahil wala silang armas, hindi sila nakakadala ng armas, hindi sila nakagagamit ng panakot. Hindi po sila nakakakilos sa kasyudaran. Kaya sa kasyudaran, kailangan nilang magmaskara. Kailangan nilang magtago ng ibang pangalan, magpakilala sa ibang mukha, magpakilala na ibang organisasyon. Ito po yung tinatawag natin na maskara
ng mga kadre sa white area operation upang mag-survive po. At ito dito din nila nagagamit ito upang makapag-recruit ng mga kadre mula sa kasyudaran at mga estudyante na tinuturuan naman nila, kino-convert nila at kanilang tinitrain para gumamit ng ganitong mga kaparaanan ng kasinungalingan, deception, pagmamaskara upang sirain ang ating gobyerno. At sa katapusan ay agawin ang political na kapangyarihan.